Magandang gabi po. Bagamat iilan pa po tayo ngayon, pero naniniwala naman po tayo na ang Diyos nandito sa kalagitnaan natin, di ba? Yun yung importante. At bakit tayo nandito ngayong gabi is para manalangin, magpanalanginan, and let us declare na walang imposible sa Diyos, di ba? Kasi kung di naman tayo naniniwala, yun nga yung pinag-usapan kahapon dun sa discipleship. Ang tanong po, lahat ba ng tao ay nananampalataya? Yun po yung tanong kahapon eh. Ano po sa tingin nyo, lahat ba na tao may pananampalataya? Sige, kukuha tayo ng konting reaction. Paul, naniniwala ka ba na as in lahat ng tao may pananampalataya? Opo. Pero hindi po ang tamang term. Hindi pare-pareho po. Hindi kasing lalim, kasing iba mababaw. Sir, ikaw po. Hindi. Hindi lahat. Kasi kung lahat nananampalataya sa Panginoon. Siguro meron din, pero hindi nga ganun kalalim. O mababaw lang yung, sabihin natin mababaw yung pananampalataya nila. Pag po yung tanong na may pananampalataya sa Panginoon, hindi po lahat. Pero yung salitang pananampalataya, may kanya-kanya pong parang pinapanampalatayaan yung iba't ibang tao. Ganun. Oo nga, may pananampalataya sa Panginoon, hindi sa ibang pananampalataya. Tayo, ikaw. Lahat ba ng tao may pananampalataya? Well, para sa akin, ang Diyos ang nakakaalam niya. Walang makapagsisinungaling sa Diyos. Bro, ikaw, ano sa tingin mo? Lahat ba ng tao may pananampalataya? Meron. Meron po. Lahat naman po may pananampalataya. Pero ayun nga po, iba-iba po tayo ng paniniwalang meron tayo. Ay, salamat po sa inyong mga opinion. Akala ko kagabi magkakaroon kami ng debate. Kasi iba-iba rin ang answer. Iba answer nila, hindi. Kasi, yun nga yung sabi nga ni Ann, iba-iba yun naman yung degree nung pananampalataya, di ba? Meron ngang iba, mga atheist pa talaga. As in, hindi naniniwala sa Diyos, di ba? May mga ganyan. And, meron naman po ibang nagsabi na merong pananampalataya lahat. But, not on the point na yung sa Diyos, pero yung daily activity natin. At one point or the other, meron tayong faith. Bigyan ko kayong sample. Isa ako sa nag-answer nun eh. Ito po. Alam natin yung di ba, yung stoplight. Di ba? Anong meron doon sa stoplight? Merong red. Ano ibig sabihin po nung red pag may stoplight? Stop. Pag green, go. Di ba? Ikaw, halimbawa, na magko-cross ka nung street, tapos nakita mo na naka-red yung stoplight, you have faith na didiretso kang tumawid. Kasi alam mo na nananampalataya ka, naniniwala ka na hindi sila mag-go. Kaya ikaw ang mag-go. Diba? Kumbaga sa is, marami tayong mga ginagawa sa buhay natin na unknowingly is ginagamitan natin ng pananampalataya. Halimbawa, yung upuan, binigay na example ni Pastor Arn kagabi, yung upuan, alam mo upuan yan, so hindi mo na iaanohin ba kung kaya ba ako nito o hindi, uupo ka na lang, di ba? Kasi you have faith, you have trust on the upuan na kaya kanyang saluhin. Of which minsan, ginawa ko yun. Diba? Sumakay ako sa Baliwag Transit. Wala nang mga upuan. Puno na.
Ang meron lang po is yung sa gitna, yung maliliit na parang stool. Ade, pasok ko. Tapos, upo ako. Kasi alam ko na meron talaga, nakaya ko na upan eh. Pag-upo ko, biglang gumano yung upuan. Napakahina pala niya, biglang gumanon. Para akong nakakahiya. Parang ang bigat-bigat ko, feeling ko ang bigat-bigat ko. Yun yung point natin. Tama naman po lahat ng mga sinabi natin. Pero yun nga, minsan, yung pinaglalagakan natin ng pananampalataya eh. Maraming tao dito especially dito sa Pilipinas, sabi nga, the only Christian nation in Asia. Pero, iba-iba yung pinagtutuunan ng pananampalataya. Of which, alam naman natin na kasuklam-suklam pa sa Diyos yung pinagtutuunan ng pananampalataya ng karamihan. Pero tayo po, yung pinananampalatayanan natin na Diyos ay buhay, totoo. Kaya sa ating po paglapit ngayong gabi na to, sabihin natin sa Panginoon, walang imposible sa ating Diyos. Sige nga po, tayo ay tumayo. Awitan muna natin, i-declare natin na walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Once again, walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niyang gawing lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobra
ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Ibibigay ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Amen. Tanggapin na po natin. Sabi nga dun sa blessings kapag sa Old Testament, di ba, yung face ng Lord na mag-shine sa atin. Kapag nagliwanag yung mukha ng Panginoon sa bawat isa sa atin, walang hindi niya tayo pagpapalain. Kayang-kaya ng Diyos yan na tayo ay pagpalain. Let us prepare our heart bago tayo lumapit sa Panginoon na dalisayin niya yung ating mga puso. Hallelujah. Yes, Lord. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos,
parangalan, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, Lord. Yan po yung handog namin ng bawat isa sa amin sa iyong pangalan sa gabing ito. Panginoon, nawa ay nasumpungan mo po yung aming mga puso na nagtatapat sa iyo, na nagnanais na parangalan ang pangalan mo at ikaw lamang ang maitaas, Panginoon, sa aming buhay, sa dakong ito, sa iyong iglesia. Lord, naniniwala kami na naririto ka sa aming kalagitnaan, nakamasid ka sa amin. Hindi pa man binubuka ng aming mga labi, ay meron ka na pong sagot sa aming mga panalangin. Kaya sa iyo po ang pinakamataas na pagpupuri at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Pero yung pong gustong magbalik ng kapurihan sa Panginoon, pwede na pong tumayo. Meron po bang gustong mag-testimony? Ay, naku. Thank you sa Lord. Sa araw-araw talagang nararamdaman mo yung pagod, yung sitwasyon na parang talagang mapapagod ka, no? Parang pahirap nga yung buhay natin, no? Pero salamat pa rin sa Lord kasi doon tayo tatatag Doon natin naranasan yung presence ng Lord. Yung lagi mo siyang iisipin na kahit mahirap, kahit hindi niya ibibigay yung gusto mo, pero yung faith mo na lagi natin kasama si Lord. Sabi nga sa kanta kanina, walang imposible, di ba? Kaya yun, napakasalamat sa Lord kasi yung espiritu niya sa araw-araw, kahit mahirap yung sitwasyon, kahit saan ka pumunta, sa pamilya, sa trabaho, minsan okay, pero mas madalas maraming problema. Pero ang pinakamaganda, yung espiritu ng Lord na binibigay niya sa akin sa araw-araw, naranasan ko yon. Hindi ako tumitingin sa material na bagay. Kaya, thank you sa Lord. Yun ang lagi kong pinagpapasalamat. Next po. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon dahil talagang binibigyan niya ako ng lakas ng katawan para dumalo sa kanyang gawain. Talagang napakabait ni Lord sa buhay namin mag-asawa. Ito nga, yung asawa kong yan, kala ko nga hindi ko makasama dahil inuubo, pero kahit na inuubo, sumama pa rin. Kaya pupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa paggabay niya sa amin sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dun po sa naganap po natin na VBS. Thank God. At alam naman po natin na hindi mawawala ng kabuluhan yung mga ginawa natin na yan. And even yun pong ating mga pagpapagal po natin, hindi naman po ito mawawala ng kabuluhan. Totoo po yung sinasabi ni Sister Jenny na ang hirap talaga no nagwo-work ka na, tapos naglilingkod ka pa sa Panginoon. Pag nga may nagtatanong sa akin, sabi ko, the joy of the Lord is my strength.
Yun na lang yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kasi talagang, yun lang maghapon na nagtatrabaho ka, nakakapagod talaga. Pero, yung thought na halimbawa sa gabi may Bible study ka pang pupuntahan or may gagawin ka pa na gawain, yun yung nagbibigay sa atin ng ng kalakasan, 'di ba? Na somehow nabibigyan natin ng kaluguran yung ating Panginoon. Kaya patuloy din po tayong magpanalangin sa isa't isa. Kanina po nalaman ko merong isang pastor din sa CMAP na merong may sakit. And kasi since naging involved na rin po tayo dun sa CMAP, syempre na yung heart nung isa't isa parang na din, 'di ba? Tapos nakikita ko puro matatanda na rin yung mga pastor. So lumagay sa puso ko na, Lord, mag-raise up ka pa po ng mga bata, pang mga lingkod mo na talagang pure yung motibo, pure yung heart. Kasi so sad dahil alam naman natin na sa panahon ngayon, madami pong mga pastor na questionable ang integrity or yung way of life. Hindi naman po tayo sa naghuhusga, no? Pero ipanalangin po natin yung mga lingkod ng Panginoon na to, na talagang ituwid ng Panginoon yung daraanan po, yung mga ginagawa. So, tawagan na po natin ang ating messenger ngayong gabi na to, Sister Nitz Adriano po. Bago po ang lahat, tayo'y manalangin. Praise God. O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, sa gabi pong ito, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat sa gabing ito na muli tinipon mo kami, Panginoon, upang magpanalanginan sa bawat isa, upang makinig ng iyong salita, upang magpalakasan, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po sa gabing ito, naway samahan po kami at kayo po ang pumatnubay sa buong oras ng gawaing ito. Ang lahat pong ito ay aking inihiling sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak, na aming Panginoong Jesus. Amen. Ang salita po ng Panginoon na ating pagsasaluhan sa gabing ito ay matagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Sa Tagalog po, magalak kayong lagi, magsipanalanginan kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus tungkol sa inyo. In English po, rejoice evermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Mag-focus po tayo dun sa pray without ceasing. Pray without ceasing is a biblical concept that means to maintain a continuous attitude of prayerfulness and being in constant communication with God. It's not about praying literally without stopping, but rather about cultivating a mindset that seeks God guidance, wisdom, and presence in every aspect of life. Sinasabi po dito na yung pray without ceasing, kasi nga sa Tagalog, di ba? Magsipanalangin kayong walang patid. Hindi ito ibig sabihin na yung literal na tuloy-tuloy na panalangin. Ang tinutukoy dito yung constant communication with God. Ano man yung sa lahat ng oras na ginagawa natin, saan man tayo nandoon, laging yung spirit natin nasa Panginoon.
In 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, where this praise originates, Apostle Paul encouraged believers to pray without ceasing as a way to stand connected with God and live a life that honors Him. Doon po sa 1 Thessalonians, doon sa chapter 5, binabanggit din po dito na inihabilin ni Pablo sa mga susulat ni Pablo sa mga taga Thessalonian at binili niya na part po dito, igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo, ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan niyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang mga gawain. Kumbaga, isa po ito sa hinahabilin ni Pablo dun sa continuous na prayer natin na dapat yung mga nangunguna sa atin, lalo na sa iglesyang ito, na siyang pinili ng Panginoon na siyang manguna, dapat lagi po natin silang ipapanalangin. Ako nga po, lagi rin sa personal prayer ko, lagi kong sinasama sa panalangin yung lahat nung tumatayo dito, na ang Panginoon yung magbigay sa kanila ng wisdom para lahat nung ituturo o sasabihin nila maging kalakasan ng lahat ng mga nakikinig. At gayon din, kasama doon sa chapter 5 na yun, yung pinakikiusap ni Paul na yung mga kapatiran na nanghihina, mga kapatiran na nangangailangan, a way din po na matulungan natin sila, yung panalangin natin sila. Panalangin natin yung mga kapatid natin na mga may karamdaman, yung mga nangangailangan ng pinansyal at gayon din yung kalakasang espiritual. Mapapakita po natin yung sinasabing pray without ceasing sa pamamagitan ng this can manifest in various ways such as number 1, having a constant sense of gratitude and thanksgiving. Yung po idea ng prayer, hindi lang naman po paghingi. It's not just asking, it's also pasasalamat, thanking. Pasasalamat natin sa Panginoon. Lahat ng circumstances na nangyayari sa atin, kahit masama o hindi man masama, kung hindi man masyadong, halimbawa may nangyari sa atin na hindi natin gusto, pero dapat lagi tayong matutong ipagpasalamat ang lahat ng bagay dahil maaaring sa ngayon, hindi natin nakikita na maganda yon, pero in the future, ipinagkaloob pala ng Panginoon yon para sa ikalalakas, ikatitibay natin. Number 2, seeking God's guidance in daily decision. Gaya nung sinabi ko nga po kanina in bandang una, lahat ng sa anumang bagay na ating gagawin, dapat laging nandun yung panalangin na ang Panginoon yung gumabay sa atin, yung kalooban niya, yung guidance niya. Sa lahat ng desisyon na ating gagawin, hindi natin kasi alam yun. Ang Panginoon lang ang nakakaalam ng future natin. Ang Panginoon lang ang nakakaalam kung yung bagay bang mga pinapanalangin natin ay makakabuti sa atin o hindi. Kaya dapat sa mga desisyon na gagawin natin, laging hingin natin yung guidance ng Panginoon. Number 3, practicing mindfulness of God's presence. Yung dapat po, sa pagka nananalangin din tayo, dapat kung mindful tayo sa presence ng Panginoon, dapat nararamdaman natin kung yung ba pinapanalangin natin, baka mamaya sinagot na pala ng Panginoon, hindi pa natin alam. Kaya dapat laging nakatuon tayo dun sa presence ng Panginoon para sa atin, para maramdaman natin yun. And number 4, offering prayers and intercession for others.
Yun na nga po, hindi lang sa ating sa ating pananalangin, hindi lang naman yung ating pangangailangan, yung ating inilalapit sa Panginoon. Talagang yung pangangailangan ng mga kapatid natin, lalo na sa iglesyang ito. Dapat nagiging isa tayo sa talagang lumalapit sa Panginoon para sa kalakasan ng bawat isa. Reflecting on Scripture and applying its teachings to daily life. It's about living a life that's deeply rooted in faith and relationship with God, where prayer becomes an integral part of who you are. Dapat din po reflecting on Scripture and applying its teachings to daily life. Kapag nakikinig tayo sa mga, lalo na pag Sunday, yung mga naririnig nating mga teaching ng ating mga pastor, dapat inuunawa natin yun. Dapat naya-apply natin yung mga turo nila sa pang-araw-araw nating buhay. How to stay focused during prayer. Ano po, may kodi ko lang. Staying focused during prayer can be challenging, but here are some tips to help. Number 1, set aside distraction. Find a quiet, comfortable spot to pray without interruption. Kapag tayo po'y nananalangin, lalo na yung mga personal prayer natin, maghanap po tayo ng isang lugar na tahimik, kung maaari yung kasi minsan, yung bang pag may kasama ka kasi sa bahay, minsan pag nananalangin, yung hindi nila alam na nananalangin ka, kakausapin ka. Di ba, pag mai-interrupt ka na nun, mawawala ka na sa focus sa pananalangin. Kaya dapat, kung maaari, yung lugar na hindi nila masyadong nadadaanan ko. O kung minsan ginagawa ko, sabihin ko, hoy, magpe-pray ako, huwag mo akong kakausapin. Yan, sinasabi ko yun. Kasi yung mister ko, madalas baka sabihin, kapag kinausap ako, hindi ko pinansin ini-ignore ko siya. Kaya minsan sasabihin ko, oy, magpe-pray ako, huwag mo akong kakausapin. Yung ba, yung hindi lang yung time, hindi lang yung place ng pananalangin, kundi yung time. Kung maaari nga, yung tulog na yung lahat para talagang makapag-concentrate ka dun sa pananalangin mo. Number 2, prepare beforehand, reflect on what you want to pray and consider writing down on your thoughts. Lalo na to sa mga may edad na, yung minsan nakakalimutan mo yung mga gusto mong pag-pray. O pwedeng isulat mo, ganun, yung mga gusto mong ipag-pray para hindi mo nakakalimutan. Kasi lalo na sa may edad talaga makakalimutin na. Number 3, use prayer aids, utilize prayer journals, devotionals, or guided prayers to stay on track. Yung naranasan nyo na po ba yung sa prayer journals, yung nililista mo lahat yung pinag-pray mo na dati, pinag-pray mo ngayon, and then babalikan mo, alin ba dun sa mga pinag-pray mo na yun, yung sinagot na ng Panginoon, o hindi pa sinasagot, para continuous pa rin yung prayer. Number 4, focus on Scripture and use Bible verses or inspirational quotes to guide your prayer. Example, kasi may mga po sa Bible. May mga verses po sa Bible na magiging guide natin dun sa ating pananalangin. Example, 1 John 5:14. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin nang naaayon sa Kanyang kalooban. Like po yung example na yun na
sinasabi sa Bible na hindi tayo dapat mag-atubiling lumapit sa Kanya. Ibibigay niya yung mga anumang kahilingan natin nang naayon sa Kanyang kalooban. At lagi pong dapat nga yung panalangin natin naayon sa Kanyang kalooban. Kasi yun, tao lang tayo, hindi natin alam kung ipinagpe-pray ba natin makakabuti sa atin, kung ibigay sa atin ng Panginoon. Siya lang ang nakakaalam dahil siya lang yung may alam ng future natin. Kaya dapat lang, laging, sa panalangin natin, laging yung kalooban niya yung masunod o makapangyari sa atin. Pray with others, join a prayer group, find a prayer partner for accountability and support. Katulad po nung ginagawa natin ngayon, manalangin na kasama ng iba, minsan ginagawa rin natin, lalo na pag marami tayo, di ba nag-group, minsan by 2, by 3, para naipapanalangin natin yung bawat isa, yung tinatanong natin, ano yung gustong ipag-pray, yun, yung meron kang prayer partner para tulong na rin dun sa gusto mong ipanalangin sa Panginoon para ibigay sa'yo. And number 8, be patient and persistent. Yun, dun sa panalangin natin, bagamat, sabi nga, di ba, pray without ceasing. Talagang patuloy nating ipinapanalangin ko ano yung gusto natin na ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Pero be patient and persistent. Ipagpatuloy lang natin o maaaring kung hindi man niya yun binibigay sa ngayon, maaaring sa future ibibigay niyo o maaaring kung tayo lang ay talagang malapit sa Kanya at nararamdaman natin siya lagi, maaaring sinagot na niya yung prayer natin, hindi lang natin alam. Kaya, yun, sa gabing ito, sana matutunan natin na laging manalangin, huwag tayong magsasawa, na manalangin sa bawat isa, sa lahat ng, alam naman natin yung mga problema rin ng ating iglesia. Sana huwag nating kalimutan na isama sa panalangin lahat yung mga problema ng ating iglesia, lalo na yung dito sa lot, sa building. Iyon, sa prayer ko nga, lagi kong isinasama din yun dahil ang Panginoon lang naman yung tanging nakakaalam kung ano yung totoo. Kaya sana at sana talagang ang Panginoon yung pumilos at yung katotohanan lamang yung siyang mangyari. O yun lamang po. Sana yung nais kong yung nais pahatid ng Panginoon na continuous prayer, pray without ceasing, and laging yung kalooban ng Panginoon na siyang makapangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Okay, salamat po. Panginoon, salamat sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan, Panginoon. Salamat po. At nawa, Panginoon, kahit pa paano ay nakapag-iwan, Panginoon, ng mensahe ang iyong mga salita sa gabing ito. Salamat po sa paggabay mo at naway kayo yung patuloy, Panginoon, na mag-ingat sa buhay ng bawat isa sa amin. Naway kayo po yung patuloy na lumukob, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, sa aming mga pananalangin, gabayan mo po kami, samahan mo po kami. Ang lahat pong ito ay aking inihiling sa makapangyarihang pangalan po ng iyong anak, na aming Panginoong Hesus. Amen.